Mga sangkay, trending po ngayon sa social media o sa Facebook o Twitter o kung saan man mga sangkay ang isang bata na bago po siya pumanaw, nakita daw po si Jesus. Well, pag-usapan po natin yan mga sangkay at syempre may mga ilalabas din po tayong iba pang mga impormasyon tungkol po sa topic na ito. So ano kaya ang nangyari? Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. At pag-usapan po natin ang isang trending ngayon dito sa Pilipinas o sa social media na isang bata daw po na bago po pumanaw mga sangkay, nakita si Jesus at naisulat pa po sa papel. Kahit hirap na hirap pa po siya na magsulat mga sangkay dahil nga mawawalan na po siya ng buhay. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil dito 1.24 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami, no? Paangat po tayo ng paangat. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po kasi yung kalat na kalat sa social media. Ito po. Mga sangkay, a father shared a touching scene when his son wrote, Jesus is real before he passed away. So, ibinahagi daw po ng kanyang ama o ng isang ama, ng isang tatay, ang sulat ng isang anak bago po siya pumanaw. At yan, makikita nyo po yung pagkasulat, Jesus is real. Totoo daw po si Jesus. Naisulat niya po itong mga sanggay bago po siya pumanaw. Okay, ngayon, usap-usapan po ito sa social media. Ang dami nga po nagpe-praise the Lord. Amen, amen. He is real. He is real. Ganyan. Ang dami mga sanggay. Blessed are they who haven't seen but believe. So, sobrang trending nito. No? Ngayon, pag-usapan po natin. Basahin po muna natin ang information regarding that, mga sangkay. Binahagi ng isang ama ang nakakaantig na tagpo kung saan ay bago tuluyang pumanaw ng kanyang 23 anyos na anak, ay naisulat nito sa huling pagkakataon ang katagang, Jesus is real. Sa isang Facebook post ni Joel Sia, mula sa Cebu City. So, taga Cebu pala ito, mga sangkay, no? Iminahagi niyang bago ma-resuscitate ang kanyang anak na si Jonathan, sumisignal ito na parang may ibang nakikita. Parang may tinuturo siya, mga sangkay. Then, apin po sa kanya, dahil hindi naman niya ito maintindihan, inabot ni Sia ang isang papel at ballpen upang dito isulat ni Jonathan ang kanyang gustong sabihin. Hanggang sa nagulat daw siyang malinaw na Jesus is real ang naisulat nito bago tuluyang malagutan ng hininga. So yun po yung kanyang nakita, mga sangkay. At ito po, mismo yung sinabi po sa isang post. Before my son Jonathan was resuscitated, he signaled to me as if he is seeing someone. But I can understand him, so I gave him a paper and pen to write down what he wants to tell me. But I couldn't read his writing. He is so weak already and shaking, and I can't hold the pen properly. Kwento ni Sia sa kanyang post. But before the nurses called Code Blue, he was able to write, this Jesus is real. And it amazed me because it is so clearly readable. So nakita po niya, mga sangkay, yung si Jesus. Ito po yung tinuturo niya bago po siya pumanaw, mga sangkay. Ayon po dito, ayon po sa kwento niya.
Alam ko, may iba dito, tataas ang kilay, mga sangkay, tataas po yung, bayan, kalokohan yan. Diba, may mga ganun. But, we as a Christian, we believe, mga sangkay, na kapag tayo ay mamatay, talagang may may kabilang buhay pa, mga sangkay. Kasi itong ating buhay sa mundong ibabaw is pansamantala lamang. Pero may eternity na naghihintay, mga sangkay. At yun po yung pinakamahabang panahon. Kaya nga, sabi pa nga sa mga post ng iba, bakit mo sasayangin ang araw mo o oras mo sa mga makamundong bagay, sa mundong ibabaw, sa isang saglitang mga panahon lamang dito. Saglit lang tayo eh. Di nga tayo aabutin ng 80 years old siguro or 100 years old. Then we will all perish. Diba? But, ang eternity, ito po ay sobrang, doon po talaga, walang habang buhay. O, paano ba ang tamang term doon? Forever na ang life. Kaya nga lang, dalawa po yan, mga sangkay. Dalawa po yan. Kapag ikaw ay namatay, pwede kang mapunta sa paradise, or maybe papunta sa torments, Hades, pansamantalang kulungan sa impyerno. May ganon, mga sangkay na information sa Bible. But in reality, pagdating po sa Judgment Day, dalawa po ang pupuntahan ng tao, heaven or hell. At kung ikaw ay talagang hindi naglingkod sa Panginoon, wala kang relationship kay Lord, na namatay ka, then wala pong rest in peace na mangyayari. Tandaan po natin, doon nilalagay po, mga sangkay, sa, di ba, sa mga puntod, yung RIP or rest in peace. But yung reality, wala pong rest in peace ang taong walang relasyon sa Diyos na namatay. That's it. Yan po ang prinsipyo ng Bible. So sabi po dito, sinabi rin ni Sia na naniniwala siyang nakita ng kanyang anak si Jesus dahil nakita raw ng kanyang asawa ang napakaliwanag na ilaw at isang kamay na humahawak sa kanya. Sa eksklusibong panayam ng balita, ibinahagi ni Sia na impeksyon ang nakita ng mga doktor na dahilan ng pagkamatay ni Jonathan. Grabe, no? Infection lang. Ganyan pala kaano yan, mga sangkay. Sabi po dito, we were praying for miracles, but this is God's chance to show that He still works in miracles, just like what He did to me when I got an accident. But God answered our prayers differently, and we trust that He knows better. He knows what's best for us. Marami namang nagpaabot ng pakikiramay kay Sia habang isinulat ito'y umabot na sa 33,000 shares ang nasabing post. So, sobrang dami, mga sangkay, ng nag-share. But, share lamang po yan. Again, mga sangkay, ito po ang gusto kong iparating sa inyo, that when we die, kapag namatay po tayo, pag namatay, ang totoo, mga sangkay, kasi ang mamamatay lang sa atin, ito lang, yung makalupang katawan. Kasi ito po yung hinulma ng ating Panginoon when nung time na create tayo mula po tayo sa lupa, mga sangkay, finorm ng ating Panginoon, then hiningahan niya, then nagkaroon ng buhay ang walang silbi. Yun na po yun. So, babalik ang katawan natin sa lupa kung saan tayo nanggaling. Okay? Ngayon, mga sangkay, ito po yung isa sa information. A very important information in the Bible. Ano nga ba ang mangyayari sa panahon ng pagbabalik ni Jesus? Na sinasabi po dito na mauunang mabuhay ang mga namatay na, mga sangkay. So, for now, yung mga namatay, mga sangkay, pansamantala, no? Sila po ngayon ay natutulog lamang or maybe nasa paradise, kasi may dalawang information na sa Bible, yung may mga nasa paradise or nasa total sleep lamang. Okay? But, sa Judgment Day or sa Rapture, mga sangkay, magkaiba po yan ang Judgment Day and Rapture. Pero sa Rapture, may information dito na sinasabi na mabubuhay, mauunang mabuhay yung mga namatay na mga naglingkod, na nanampalataya sa ating Panginoon, yung faithful servant ni Jesus Christ. Sabi po dito, mga sangkay, in
1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong wala ng pag-asa. Okay? Ito ay good news sa mga namatayan ng mga kamag-anak na naglilingkod sa ating Panginoon. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ito po ay ang pagparito, rapture day, mga sangkay, yung caught up na sinasabi ng Bible, yung pagdagit ng Panginoon sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, yung mga namatay na nasa sementeryo na sila po ay mauunang mabuhay, lilipad. At anong mangyayari mga sangkay? Ayon po dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit, Panginoong Jesus, mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay ay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, this is very important to know na mayroon pong naghihintay talaga. So, gaya sa akin, mga sangkay, yung lolo ko, namatay na naglilingkod sa ating Panginoon. I believe one day, sa pagtunog ng trompeta ng ating Panginoon, sa pagbabalik ni Jesus, makikita namin siya. Magkakaroon ng grand reunion. So, ito po ay sasabihin ng iba na parang fantasy, but this is not fantasy. This is a reality dahil ito po ay prophetic event na nakasulat sa Bible. Remember, napakaraming prophetic event ngayon na nangyayari sa ating mundo. Like for example, yung war. Nagaganap po yan ngayon, mga sigalot na mga bansa. Pandemic, nakasulat sa Bible. Yung pestilences, ito pa'y tumutukoy sa epidemic, pandemic. Ano ba? Yung mga lindol. At marami pa pong ibang mga sangkay. Climate change. Diba? So, ilan lamang po yan sa mga mahalagang impormasyon na nakasulat sa Bible na nangyayari. Na nagpapatunay lamang mga sangkay na ang Bible ay nagsasabi ng totoo at hindi po yan fantasy. Ito mga sangkay, panuorin po natin. Give your whole self to the Lord. Walang bata. Hindi ako naniniwala na kailangan magkaedad ka para magkaroon ka ng relationship kay God. That's not true. Every one of us, each one of us, God is calling us to have a relationship with Him. At nasa sa atin yun, how we will really draw ourselves to know God. Study the Bible, read the Word. It may sound corny, guys. I get it. Corny naman ito, pa-Bible pa, praise the Lord, praise the Lord. I'm sure you hear that from your friends who aren't Christians. But you know that the kind of love that hindi nyo kayang ipaliwanag. And that's my prayer for each one of you. You know, kanina nung nagpe-praise and worship, Renzo, I don't know what's with me, but I was really in tears. And, you know, I really felt that God's presence is here with you guys. And you know, nakikita ko kayo na nakatayo, lumalapit sa stage, and you know, while worshiping, people were jumping and just, you know, worshiping God, and you guys are young. And bilang isang nanay, wala nang masasarap pang makita na ang mga anak nila lumalapit sa Diyos. Because me, my sons, I don't have dreams for them. I don't dream for them to be rich. Hindi ko pinapangarap na maging maganda ang buhay nila. Ang pangarap ko lang, ang dasal ko lang makilala nila ang Diyos. Because once they have God in their lives, nothing can stop them. Nothing will be impossible for them. And that's my prayer also for each one of you. That you have God in your life, that He will work wonderfully for each one of you. Ano man ang pinagdaanan nyo sa nakaraan, that's all in the past, but God can save you now. He needs you to come to Him. He can't work in our lives if we're not one with Him. Hindi natin siya maririnig. Hindi natin malalaman kung ano yung gusto niyang gawin sa atin, how He will try to comfort us. So that's my advice to you. Okay. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yun, mga sangkay.
klaro naman, no? We have to build our own relationship with the Lord. And I want to share this verse bago tayo magtapos. Sa Gawa, Acts chapter 2 verse 38, sabi dito, sumagot si Pedro, pagsisihan nyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, Heso Kristo, upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Again, build your own relationship with the Lord kung gusto po natin ma-resurrect kasama ni Jesus pagdating po ng araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So ako na po ay magpapaalam, but anyway, bago tayo magtapos, paki-subscribe po yung isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? God bless everyone.